Kamusta naman kamo mga kabyanan? Sa gihapon dalayawon ng Ginoo nga sa diin makabalik naman kita kag makapadayon sa ning aton nga pagtuon niya nahanungod sa mga update sang prophecy kay ang pulong sang Ginoo nagasugid gid sa aton nahanungod sa matabo sa palaaboton. Bahin ina sang istorya sang Dios gikan sa gintugay ining kalibutan pakadtugid sa ulihi mga tinion sa paghukom kay sa diin pagsayloya sa aton sa eternidad. Amo gani na kung lantawon nato no ang Biblia as a whole, amo ini siya ang kasulatan sang Ginoo ukon sa iya historya sang matabo sa sining kalibutan. Nga sa bagay nga ti amo ni iya plano nga matabo gid ini bangod nga katuyuan sang Dios kun aton gid lantawon nga gin-create niya kita, especially kita mga katawhan, kitagaan kita sang puloy-an ining earth, agud nga magkabuhi kita, pero ang isa gid ka katuyuan nga bisan ginhambal ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 nga ang tuyo sang Ginoo gid sa aton niya nga kita nga mga tinuga ma-realize naton nga gintuga kita sang Ginoo agud nga mag-worship sa iya, agud nga magtuman sa iya ginahimo, no agud nga sa diin mangin kaupod na siya kag mag-glorify sa iya forever. So ang katuyuan sang Dios sa gintuga niyang tao agud may kaupod siya sa walay katubtuban nga mag-worship sa iya suno sa ila kinabubuton kag gugma. Tuod man no nga Ginoo naghimo sa mga angels pero ang mga angels sa do ginayabihan bala no nga sa diin gintuga sila agud nga mag-worship lang nga sa diin sa kagustuhan sang Dios. Pero ang gusto sang Ginoo nga mag-create siya sang katawhan nga sa iya gid ya imahen ginhimo. That's why we were created in the image and in the likeness of God. Gitagaan niya kita sang free will, no? Sang kaalam, sang emotion, sang will, amo na nga mayara kita nga kalag kag espiritu, hindi lang ining lawas nato na makita. Kay gusto sang Ginoo nga sa diin maga-respond kita sa iya sa aton kinabubuton. Amoy na ang tao ya may kabubuton gid kay choice gid nato niya mo hindi gusto ang Ginoo iya nga siya lang niya magpili kan din masimba kita sa iya kay bangod niya ginsugo kita sang Ginoo nga masimba sa iya. Hindi amoy na ang katuyoan sang Ginoo ya ginhimo niya kita sa iya imahen nga may free will agud nga makapili kita sa iya sa ginhimo niya sa gintugyan niya sa aton nga gift of salvation nga amo iya bugto nga anak kag ang respond naton niya amo na makahimaya sa Dios. Apang siguro bangod nga mayara man niya kita nga kaaway ni Satanas sa gusto niya kita nga idalon sa kalaglagan man amo na nga ang tao kisa na impluwensya sang kalibutanon nga butang kaya nakita lang nila amo lang ang butang nga makahatag sa pagpakamayo sa ila lawas o kon sa body lang kag wala nila makita ang kinanglanon sang kalag kag espiritu. So amoy ni ko nga agin hatag sa Ginoo sa aton ng yapulong kag ginsugiran niya kita sang mahanabo kag agud nga kita man mag-aman kag magbalik sa iya. Sa bagay sa prophet sa kay prophet Isaiah nga iya ginsulat nga ginhambal niya ang Ginoo ya wala naga-delight sa kun ano man na ginahimo sang tao kundi ang tao ya magbalik sa iya nga maghinulsol sa ilang mga sala kag magbalik sa Dios. Amo lang ang gusto sang Ginoo nga matabugid agud nga matalupangdan nato ang iya gugma, ang iya katuyuan. Pag hindi nato na maintindihan abyan kung hindi kita magpati sa Biblia. Amo na ganin nabit lang na kon many times nga ano na lang yang tao kundi magpati sa Biblia. Kung hindi ka magpati sa pulong sang Dios, sang Bible, ti anong patihan mo? Ti siyempre madamo mas nila sang religious book pero sa tanan ba lang nga libro nga imo nabasa? Ano lang nga libro ang nagahatag sa imo sang paglaom, sang kasiguraduhan, sang kaluwasan nga ginaman sang Dios? Wala inabyan hambal sa ibang nga libro Bisan sa tanan nga religious book, ang Bible niya naghambal sang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Amo ganin nga kung kita magbaton sa Ginoo bilaton personal manuluwas, maangkon naton ilang kamatuoran kag sa aton kabubuton tuuhan naton ang ginatanyag sang Ginoo nga kabuhi nga walay katapusan. Kay kung paagi sina mahangpan nato ng yapulong kag labi na gid ang iya ginahambal diri sa aton nga mapreparahan nato ng future. So ining program nga ginahatag ko sa inyo and for many years nagatudlo kita nahanungod sa prophecy even though mabudlay ini nga topic kay naglain-lain man ang pangunahuna sa tao pero kung naintindihan naton ang bug-os nga Biblia halin sa creation pakato sa book of Revelation from Genesis to Revelation makita ta ang bird's eye view sang history sang Ginoo nga ginpasulat niya sa iya mga prophet. Sa bagay ang nahanungod sa future nga hitabo nasulat naman na gani mga 600 years before na tao si Lord Jesus Christ. Ginsulat sa mga prophet, gin-reveal sa Ginoo sa mga prophet. Sila ni Ezekiel, sila ni Daniel, kay sila ni Isaiah, Jeremiah, kay diri sa New Testament, ginpasulat siya kay John ang Book of Revelation. Ganiti mabasol ta blang Ginoo kun way ta kabalon hanungod sa mga katabo sa kalibutan, especially sa future. Tindi kay mga hao
Di kay nasulat yan na kanina, kagin pahibalo kita, kag amo na sa bahay namon niya nga manog wali, manog sugid nga, obligasyon namon nga pabalon ka mga kabyanan. That's why nga ini nga mensahe, hindi iya sa ako nagalin personal, iyan niya sa pulong sang Ginoo kay sa many years makita nga nagatuon, kag of course gina bahin-bahin man nato no, ginapaki-baki nato na ginhambal sa mga manginalaman man, so kung mag-research makita dapat magkaigo man sa Biblia kay damo mga nagkalain-lain nga mga opinions na hanungod sa pagkarin ni Lord Jesus Christ. Kasubong sining rapture nga muning pagkatun-an naton sa sining series of studies naman, diin naghalin ang botabalon ang rapture. Diin mo ni mabasa sa Biblia nga nagsiling nga may ara nga pagsubmit. Tiabyan hindi siling nga mahapos lang mabalaan mo ini kundi ka magbalik sa Old Testament. You know, kag maintindihan mo ang ginhambal ra sa kay Daniel sa Daniel chapter 9. So amo nang aton pagkatun-an karon, Daniel chapter 9 beginning with verse 24. Kag invite you ikaw nga magkatudira kay mo nang aton nga pagkakatuan subong no. So let me open this, Daniel 9 verse beginning with verse 24, no? Kag of di ako sa pagtuon sini, liwat Daniel chapter 9 verses 24 to the end of the chapter. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the Prince shall come and shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. And unto the end of the war, desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured out upon the desolate. So ining nasulat directly sa Daniel chapter 9, no? Masiling ka din to pada pastor ang rapture ang ginhambal mo. Ati hulat lang ta kay explain naton ina no. Kay actually ang rapture part na di sining prophecy kundi ini tupad kay kun hindi mo maintindihan ini natawag naton 70 weeks nga ginhambal diri kay Daniel, hindi mo gid mahangpan ini nahanungod sa rapture. Okay, anyway, in Daniel chapter 9 amuning time nga sa diin si Daniel nagapangamuyo sa Ginoo. Kung basahon nimo ang Daniel chapter 9 as a whole to get the context nga sa time ni Darius no, Ahasuerus, in the seed cylindry in the first year of Darius the son of Ahasuerus, the seed of Medes, which made king over the realm of the Chaldeans. In the first year of his reign, I Daniel understood the books, the numbers of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet that would accomplish 7 years in desolations of Jerusalem. So kung nato lang tawon, ang iyang listening nga context nga the time sa tinion ni Daniel, dali na lang matapos ang 70 years nga captivity sa mga Israelites dito sa Babylon. Hindi ba ang Biblia nagatudlo sa aton kag ina natudlo ko man diri sa inyo nga ang Israel, kay importante man din mo nga naesklabo ni sila sa madamo nga tinion. Kag hindi lang lahog-lahog nga pag-esklabo kundi na bayaan gid nila ang ilang nasyon Israel kag enslave sila sa ibang nga nasyon like Egypt. Ang Israel di ba nga gin enslave sila sa mga Egyptians for 400 years. Until sa time nga deliver sila sa Ginoo paagi kay Moses kay Aaron, nakabalik sila sa promised land. And after sina sang AD 600 invade naman sila sa Babylonian Empire kag na naman sila na enslave naman sila, they became slaves of the Babylonian kingdom sa mga 70 years no. And then nakabalik sila sa Israel sa manduman ni King Artaxerxes sa time ni Nehemiah sa mga 444 before Christ. And then nakabalik sila sa Israel, di ba? Sa time sang aton nga Ginoo amo ini natapos sining 70 years, kali nakabalik sila 445 dito sa Israel, kag hasta magkaring aton Kristo nga natawo siya, Israel is in the land. Pero may isa pagid ka prophecy nga silin sa Ginoo nga mapukan ni Israel ka madula liwat, amo na yang natawag nga
the great dispersion, no, diaspora, I mean, for 1878 years nga nagsugod sa AD 70 to May 14, 1948. So kung natawon ta, amoy ng tatlo ka tion nga sa diin ng Israel nadula sa ila lugar, sa Egypt, sa Babylon, kag ang Great Diaspora nga nakato sila sa Germany, sa Ethiopia, sa Russia, kag nakabalik lang sila sa Israel sa 1948. And after that, ti wala na ara sila subong sa Israel, kag amo na ang maabtan sang Ginoo nga Israel kay mga 74 years na subong from 1948 to this year as we record this 2022. So kung magbalik kita diri sa Daniel chapter 9, nga si Daniel actually nagapray, nagapangabuyo siya, no, nga sa diin kung san-o bala sang Ginoo sila pabalikon dito sa Israel, kag ginsabat sa sang Ginoo paagi sa kay Gabriel, imagine, no, ginpadal-an gid siya sang Ginoo sang anghel nga si Gabriel bahod nga siling dira, you are a beloved of God. So ginpamatian ang imo nga pangamuyo, kag diri sini ginhambal sa kay Daniel ang plano sang Ginoo sa palaaboton, kag gin-determine sang Ginoo ining 70 weeks, no, silindira 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. So gintagaan sang Ginoong Israel sang 70 weeks. Di kung maghambal kita 70 weeks, anong butang balon sinang 70 weeks? Kung masiling kita yang 1 week is equals to 7 days, no? Tapos na ang 7 weeks na tawag. Ti pila lang bla kung mag 70 lang ka weeks, no? Kung imo nga i-count lang nga sabay weeks nga ginabalaan ta, kay kung pamangkuton kita nga pila ang 1 week, ti siguro ang sabata dayon nga 7 days. Pero actually ang weeks ginahambal diri hindi ni weeks of days eh. Problema sila nga pila ang isa ka dosina, no? Ti masiling ka lang ang answer mo na 12. Di siyempre, wala kayo ng balkon, pila ka dosina nga itlog, kundi masiling ka nga 12 eggs, pila ka dosina nga lapis, kundi 12 pencils. Di mo manabla, masiling ka pila ka weeks. Ang weeks na diriya is equivalent actually sa diriya nga pag-usar. Of course, ang weeks is equivalent to 7. Whether it is 7 days, 7 months, 7 years. Pero diriya sa sining prophecy, ang weeks diri is equivalent to years. So, 1 week diri is 7 years. Amo na ang pag-solve sina. That's why ang 70 weeks, kung i-times mo sa 7, kundi 490 years ang butang balon sina. It means kitagaan sang Ginoong Israel sang 490 years. Ginatawagin na determined prophecy nga kung sila magtuman sa Ginoo, sugod nga makabalik sila sa Israel. Ang promise ng Ginoo diri, ano sila diri? Ang promise niya to His people, and upon His holy city, is to finish, number 1, to finish transgression. Tapuson niya na ang mga kasalanan. To make an end of sins, no? Ang mga pagpakasala sa tao, matapos man. Bring, to make reconciliation for iniquity. Ang pag-reconcile sa mga sala. To bring in everlasting righteousness. Maghatag siya sa tinion nga diin ang pagginobierno matarong. To seal up the vision and prophecy. Tapos na ang Book of Revelation kag prophecy. To anoint the most holy. Ang lugar nga ina nga sa diin magahari ang aton Ginoo, no? Amoy na ipag-anoint o kung naghambal ini sang 1,000 years. So pamangkot ining promise diri sa diin ini na sentro. Diin ini na sentro nga kung tumanon sang Israel ang 490 years, ihatag ya ining tinion sang natawag nga pagpangabuhi nga matarong. Ang tanan nga prophecy tapos na wala ini naghambal sang eternity. Kay actually hambal diri sang paghari sang Ginoo for 1,000 years or everlasting righteousness. So kung lang tawon ta diri sa aton chart, kay may isa naman kundi ka chart nga aton pagatun-an, ang nahanungod diri sila tawag naton study of the 70 weeks of Daniel, no? Amoy nang aton nga pagatun-an karon kag hinay-nayon na naton sa pagtuon, no? I hope nga matapos nato ini maybe sa duha ka setting. Kay para maintindihan din naton ang importansya sining natawag naton 70 weeks of Daniel nga na misunderstood sa madamo man nga mga religious teachers. Pero kung latawon ta, ini siya nga prophecy according sa ginsugid diri nga magasugod ini sa command, command given to build Jerusalem. Di ba? Nga ini siya sila ni Daniel magasugod, sila siyang angel gali Gabriel kay Daniel, masugod ini siya nga promise ang Ginoo ining 490 years, 70 weeks times 7. Hindi nga weeks of days, kundi weeks of years, gintagaan ng Israel sang 490 years nga tumanon nila ini. Nagsugod ina sang March 444 before Christ. Pero kung lang taon ta diri sa punta, no, ang katuyuan dira,
Ari diri sa number 7, okay, ma-return ining Messiah the Prince, no, at the end of the 70th week. So hindi siya mag-return sa end of the 69, kundi tapuson gid ang 78th week. According to Daniel chapter 9 verse 24, tapuson ang transgression, make end of sin, make reconciliation for iniquity, bring in everlasting righteousness, to seal up the vision, and anoint the most holy. So biyan ko lang tawon ta ini nga hitabo actually. Amo ining promise ang Ginoo sang iya paghari sining kalibutan nga ginatawag millennium for 1,000 years, no? So ina nga plano sang Ginoo dapat matuman na sa mga Hudiyo halin sa March 44 BC pagkadto dirigid sa katapusan. So kinahanglan ang mga events in between sina matuman man. Okay, so ato ni sa isahon ini, no? So una sa tanan, gin-promise ang Ginoo nga ibalik ya sa Israel ang kalinong kag sa sining kalibutan kung matuman sa mga Hudiyo ang 490 years. So nahauna dra sa number 2 naton nga outline, 7 weeks or 49 years the city is rebuilt even in troublous times with the leadership of Nehemiah. So there was a 7 weeks, no? And then ang 62 weeks, after 62 weeks, actually silindra the Messiah will be cut off after 62 weeks. Sagin basa ta sa Daniel chapter 9. I hope nga ibalikon mo ina sa aton reference. Daniel chapter 9 verse 24 to 27. So liwat, no? Aton nga natun-an dira sa sinang verses nga masugod ini nga command to rebuild Jerusalem, ang iya nga mga walls and streets in 444 BC, even though there were a lot of opposition sa time ni Nehemiah, kung basahon mong Book of Nehemiah. And then ang city and the walls was rebuilt for 7 weeks, or pila na ang 7 weeks? 7 times 7? 49 years nga pag-build nila sina. Hindi man lahog-lahog ang building sa una, no? Sa kadamo sa opposition, kag maybe kinanglan sa damo ang mga obra sa pagtapos ang walls of Jerusalem. Kag pagkatapos sina, nagasiling ang scripture sa aton nga after 62 weeks, the Messiah was cut off. So kung imo lang tawon, from the time na ginhatag ang inang command, no, sa pag-rebuild sa Jerusalem, after the Messiah, the Prince, is only 69 weeks. Okay? So very clear nga that is only 7 and 62 weeks. Kung itotalon ni mo na, that's only 69 weeks, equivalent to 483 years. Muto mo lang matapos ang Israeli, kaya man nga, ang ginambal sa ila, 70 weeks mo. It means 490 years. Pero wala nila natapos. Meaning to say, nga may 1 week nga nabilin. Hindi ba? So let's go back brother sa aton nga text. O, hindi ba? Silindira, no? Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous times. So 7 plus 62, because 1 score is 20. So ang 3 score is pila? Kaya 1 score 20 mo. 62 weeks. 62 plus 7, 69 lang. Tidin gilaya ang 1 week kay 70 na require sa ila. And after 2 weeks, after sang 62 weeks, the Messiah shall be cut off, but not for himself. Okay? So tuod mo gid na, no? Nga diri sa aton graph actually after 62 weeks. You know, after 62 weeks, the Messiah was cut off, and it was about 33 AD when the Lord Jesus Christ was crucified at the cross of Calvary. So, sakto ginahambal diri sa aton nga text, no, sa Daniel chapter 9. The Messiah was cut off but not for himself. Tingituod man, wala man siya namatay para sa ako galingon, kabaluta nga siya namatay para sa aton, no? He died at the cross of Calvary not for his own sin. Hindi nga payment sa kung ano salaya kay wa siya kasalanan, pero isakto ginahambal diri sang prophecy nga namatay ang atong Ginoong Kristo, hindi bangod sa ako galingon, kundi para sa aton. And the people of the Prince, take note diri, no, nga may ara diri nga Messiah the Prince, pero after sina nasiling the people of the Prince, small letter p, shall come
and shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end the war of war desolation are determined. So kung intindihan tayo niya silindiri, kapag ka namatay ang atong Ginoong Kristo sa krus sa Calvary, sang na-cut off siya ang people of the prince. So din na kita masaylo sini bangod wala ini nagasilinga katawhan ini sang prince nga capital letter P. Hindi si Lord Jesus Christ hinambal diri, kundi ang prince diri ginhambal among prince of this world, Satan and the Antichrist. Magakari kag gubaon nilang city. Sano ina natabo? Let's go back to our graphics here because totally, silindiri sang let me go back here. AD 70, okay? In AD 70, the destruction of the temple by Titus, 1 million Jews were killed by Rome. In 135 AD to 500, about 580,000 Jews killed by Rome. So in that time, ginambal dira nga mag-aabot ang mga katauhan sang prince. So nagambal ina sang destruction of Israel sang AD 70. Ang resulta silindra, and the people of the prince shall come, shall destroy the city, and the end thereof shall be with a flood. Na amo na ini ang paglapta sang Israel sa bugos sa kalibutan, and unto the end of war, desolation are determined. The great dispersion. Kag ang Israel lied in waste, di ba? For so many years. Imaginable, amo ni pinakalawig nga pagkadula sang Israel sa iya nga nasyon, way back AD 70, kag according to history, nga nakabalik lang ang Israel sa iya kadutaan sa May 14, 1948. So somehow, kung imo na siya nga solbahon, 1948 by na 70, then I believe you can get 1,878 years. So sa pagkalawig. Pero ang problema mga kabyanan, kay may 1 week nga kulang ang Israel sa ginhambal sang Ginoo nga tumano nila. Amo nang reason nga wala nagamit sang Ginoo ang mga Israelites kay bangod nga ginsikway nila si Kristo Jesus. Kay bangod sa pagsikway nila kay Kristo Jesus, di amo na hindi na sila magamit sang Ginoo. And so, ang aton dira nga ginalantaw, amo ang 1 week nga silindiri sa verse 27, he shall confirm the covenant with many for 1 week. So may ara dira naglusot ang 1 week, which is equivalent to 7 years. Amo na rin mas kita di naghalin ang 7 years tribulation. Actually, amoy na siya ang 1 week nga utang sang Israel sa Ginoo. Amo na nga bisan sa Apostol Pablo nagsulat sa Book of Romans chapter 9, 10 and 11 sang election of Israel, rejection of Israel, restoration of Israel. Ang ginhambalan niya ang mga Gentiles sila ni Paul nga kamo nga mga hintil hindi kamo magtikal kay ang Ginoo wala yagin pabayaan ng Israel. When the fullness of the Gentiles may come in, the Lord will save Israel. So mabalik ang Ginoo sa isa ka week or 7 years tribulation. Kag siling diri sa tunga sina nga week, he will cause the sacrifice of the oblation to cease. Ining hindi ini na-refer kay Lord Jesus Christ. Kaya kung na-refer ini kay Lord Jesus Christ, nga gubaon niya ang sacrifice, nga magaspread siya sa abomination. Ano ba ining spreading of abomination? Buta malon nga simbahon nila ang tawo o kung simbahon nila ang hindi Dios. Kag dira sa Tesalonia sinambal gid ni Apostol Pablo nga si Antichrist magapungko sa sinang bag-o nga templo nga pagahimuon sa mga Israelites. Kag dali na lang mga kabyanan, sa bagay ang plano to rebuild the temple, the third temple is already at set, no, na set na ina. Kag amoy ng templo nga pagapungkuan ni Antikristo and proclaim himself God. Kag dira sila masugod actually ang Third World War bangod sining abomination, and as a result sining dira the overspreading of abomination because Antichrist will proclaim himself God. Siling diri he will make it desolate even unto the consummation, hasta sa katapusan, and that determined shall be poured out upon the desolate. So ang resulta sining 1 week amo na kung may great tribulation, bangod actually kung di mo lang tawon sa ginhimo ni Satanas nga blasphemy, no, ti amo na ang Ginoo magahukom sa iya. So when we review that a little bit, no, pamangkot din to pada ang rapture. So bangod actually nga ang 69 weeks lang natuman sang Israel, kag reject nila ang Ginoo pagkatapos sang 62 weeks, okay, and then nagkaladula sila kag nakabalik lang sang May 14, 1948, dira. So ina nga times ginoccupy ina sang church o masilin naton the period of the Church of the Lord Jesus Christ from AD 30 to the rapture. Te amo na kon nga nagatudlo kita nga rapture kay man nga
Di ka mag-abot si Lord Jesus Christ ka magsugod na ining 7 years tapos na yang aton part nga simbahan. Ang ending sang church actually amoy ng pagsubmit sang Ginoo, pagkuaya sa mga tumuluo, tay ang Hudiyo naman ang babalik sina for 7 years. Kay hindi na ta mag-intra sina. Amo na nagatuo kita sila tawag nga pre-tribulation rapture. Kay ang nabilin ay nga 78th week or 7 years hindi na naobra sa mga Gentiles, ibalik sang Ginoo sa mga Hudiyo. Ang aton work as a church tapos na. Kwaong kita sang Ginoo and then mabulos ang mga Hudiyo. Kag ina nga event mga kabyanan ko imulang tawon, it's about here. We are almost there, no? So ang himuon na lang nimo biyan niya magpreparar bangod without your knowledge. The Lord will return, the age of the church will be finished, and then the Israelites will take their 1 week or 7 years. Dira sila naghalin ng teaching sang natawag nila 7 years tribulation, inang 1 week nga nabilin nga assignment sa mga Hudiyo. Kay bangod ina isa ka determined prophecy, tumanon gina sa mga Hudiyo. And by that, my friends, ang ginahambal sa Biblia matuman gid. Wala nagabutig ang Ginoo. Kay himuon niya ina sa aton tinion karon. That's why nga malapit na lang gid sa aton tinion. I don't really know kung makalambot pa kita di another 5 or 10 years. Kung makalambot pa kita 2030 or 2040, I do not know exactly when that would be. But the ending, no, the coming of the Lord is very soon. Importante lang yagid nga nakaaman kita. Kasi imo abyan nga way pa makabaton kay Kristo Jesus, importante lang gid nga makabalik sa iya paagi sa paghinulsol sa mga sala kag pagkilala kay Kristo, pagbaton sa iya bila imo personal manuluwas. Again, ang aton reliyon hindi kaluwas sa aton. Ang aton hinimuan hindi kaluwas sa aton. Si Kristo Jesus lang ang naghatag sa iya kabuhi nga namatay sa cross, ginreject siya sa mga Hudiyo, ginreject sa mga madamo, and I hope hindi mo siya pag-reject kay kung hindi ka magbaton sa iya, hindi ka gid makaupod sa Ginoo sa eternidad. Hindi ina pamahog abyan. Ginahambal ina sa imo because God loves you and He wanted you to return to Him by accepting His only Son, Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish in the lake of fire, but have eternity or eternal life with God forever. Kabahimuon mo na nga desisyon. Balikan tayo ni buwas, we will talk about the rapture. Akabay nga, upod ko ikaw liwat. God bless you.